Hinihiling ko po ang lahat ay tumayo para po sa ating panalangin. Tuwagin po natin si Brother Nel. Tayo pa ay dumulog sa panalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na mapagpala, Diyos na mahabagin, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, kami po ay nagpapasalamat at nakarating po ang bawat isa dahil sa inyong habag at biyaya. Salamat at patuloy na binibigyan po ninyo kami ng pagnanais sa aming mga puso na dumako o magpunta rito upang sama-sama po kaming magbigay ng papuri at paglawalhati sa inyo. Salamat sa kalakasang pisikal at lalong-lalo na, Ama, sa kalakasang espiritual na hindi po ninyo kami pinababayaan na manlupaypay at manlamig. Salamat sa maghapong o sa isang linggong lumipas, O Diyos Ama. Salamat sa inyo pong pag-iingat sa aming mga hanap buhay, pag-iingat sa aming mga ginagawa, pag-iingat sa aming pagpapagal. Salamat sa biyaya at pagpapala, hindi lamang sa material na pagpapala, kundi lalo higit sa pagpapalang espiritual. Salamat at binigyan po ninyo ng lakas ang bawat isa, kung kaya't kami po ay nakarating sa panambahang ito. Maraming salamat din po, O Diyos Ama, sa inyong kabutihan. Sa kabila ng aming mga pagkukulang ay patuloy po na kayo ay nagpaparanas at nagpaparamdam ng pag-ibig sa amin. Kaya sa pagkakataong ito, O Diyos Ama, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakamali at pagkakasala. Wala po kaming maitatago, maililihim, sapagkat ang aming mga puso ay bukas sa inyong paningin. Nakikita po ninyo ang kondisyon ng aming mga puso. Kaya kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran at paglilinis sa lahat ng aming mga karumihan, bunga ng kasalanan na aming nagawa. Dalangin din po namin, O Diyos Ama, pagpalain nga po ninyo ang pagtitipong ito. Pagpalain po ninyo ang inyong pong mensahero. Nawa ang banal na Espiritu ang patuloy na pumatnubay at gumabay sa Kanya upang pawang katotohanan lamang ang Kanyang maipahayag, maituro at maibahagi sa aming kalagitnaan. At bigyan din po ninyo kami, O Diyos Ama, ng pusong bukas at pusong malambot na handang tumanggap, maging sa napakibigat na inyo pong mga aral at katuruan. Bigyan po ninyo kami ng pusong malambot na handang sumunod sa inyo pong mga kalooban. Patuloy ko pa rin pong panalangin ang inyong pong pag-iingat sa mga kapatid na hindi pa nakakarating sa kanilang paglalakbay, pag-awi rito. Pakaingatan po ninyo sila. Ganyan din po, Panginoon, sa lahat ng pagtitipon sa araw na ito. Dalain ko po ang banal na Espiritu ang patuloy na pumatnubay sa lahat ng mga mangangaral, sa mga pulpito sa lahat ng iglesia nagtitipon sa araw na ito, na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang maipahayag at patuloy na kayo ang siyang maluwalhati at madakila at maitaas naman ang pangalan ng aming Panginoong Hesus at magpabanal sa aming buhay. Patuloy po ninyo kaming ihanda, lalo-lalo na aming mga puso, sa aming lalo na sa aming paglahok sa banal na hukunan na gaganapin mamayang hapon. Sa mga nalalabing oras, patuloy na kayo po ang pumatnubay at gumabay at maging pagpapala ang pagtitipong ito para sa amin, magdulot ng kakayanan o kasigasigan upang mamuhay ayon sa katwiran at kabanalan at maging pagpapala sa iba, magsilbing ilaw at asin sa sanlibutan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming samodalangin. Amen. Manatili pong nakatayo ang bawat isa para po sa ating unang awitin. Buksan po natin mga songbook. Song number 182, Stand Up for Jesus. Song 182, Stand Up for Jesus.
Awitin po natin ang lahat ng stanza. Stand up for Jesus, ye soldier of the cross. On the first stanza, sing. Stand up for Jesus, ye soldier of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe his vanquish, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty conflict in this his glorious day. Ye that the man not serve him against unnumbered foes, your courage with the danger and strength to oppose. Third stanza. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not your own. Put on the gospel armor, and watching on to prayer, where duty calls or danger, be never wanting. The last stanza. Stand up for Jesus, this strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, the crown of love shall be. He with the King of glory shall reign on eternally. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. At para po sa ating pangalawang awitin, buksan po natin ating mga songbook, page number 167. Page 167, Leaning on the Everlasting Arms. Awitin po natin ang lahat ng stanza. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. Ready? Sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace of mind, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the paths grow from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arm. Last stanza. What have to dread, what have I to fear, leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, secure from all alarm. Leaning on the everlasting arms. Para
Para po sa ating scripture reading, tawagin po natin si Brad Alex. Biyayang umaga po mga kapatid. Tayo po ito kayo at dumako sa scripture reading. Buksan po natin mga Bible sa Psalms 137. Psalms 137, babasahin ko po sa King James Version. By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept when we remembered Zion. We hang our harps upon the willows in the midst thereof, for their day that carried us away captive required us a song. And they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion. How shall we sing the Lord's song in a strange land? If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of thy mouth. I prefer not Jerusalem above my chief joy. Remember, O Lord, the children of Edom, in the day of Jerusalem, who said, raise it, even to the foundation thereof. O daughter of Babylon, who art to be destroyed, happy shall he be that rewarded thee as thou hast served us. Last verse, happy shall he be that taketh and dasheth the little ones against the stones. Tawagin po natin si Brother Boy para po sa preparatory prayer. Dadako naman po tayo sa panalangin ng pag-aandog at pasasalamat. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na, Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ng karangalan ay nanggagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagkapapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang inyong mawalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog ng ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at ibabalik lamang namin sa iyo ang binigay ninyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manglalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoong aming Diyos, lahat ng kasaganang ito ay inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa iyo. Alam namin, aming Diyos, na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito, at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos, nina Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasang nawang ito ay panatilihing ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa iyo. Amen. Amen, mga kapuno po ang bawat isa. Bago po sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon, muli po tayong umawit para sa ating huling awitin. Song number 86, At the Cross. Song number 86, At the Cross. Awitin po natin ang first, third, and fourth stanza.
Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? On the first stanza, ready, sing. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Second stanza, third stanza. Will might the sun in darkest hide, and shout his glorious sin? When Christ the mighty Maker died for man the greater sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Last stanza. But drops of grief can ne'er repay the depth of love I owe. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Amen. Atin na pong tawagin ang mensahero ng Diyos, si Brother Rogie. Sa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Tayo po ay magsitayo sa ating pagsisimula. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 7. Basahin po natin yung verse 24. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Ang title po na ating mahalagang mensahe ngayong umaga ay Broken but Chosen. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit. Muli po kami inyong tinipon sa dakong ito, aming Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa palagi pong paglalagay ninyo ng desire sa aming mga puso upang kami po ay sumunod, kami po ay maglingkod at kami po ay sumamba sa inyo tuwing araw ng linggo. Aming Diyos, marami din po salamat sa pag-iingat na kami ay nakarating sa dakong ito ng ligtas at mapayapa. Ang aming dalangin aming Diyos, nawa po palagi niyong ipaalala sa amin kung gaano kami kapalad na kami inapabilang sa inyong tunay na iglesia dito sa lugar na ito, aming Diyos. Tunay po na napakapalad namin. Isa po itong pribilehiyo, aming Diyos. Nawa ay palagi namin maalala at siyang magbigay ng kagalakan sa amin dahil hindi lahat ay nakakasumpong sa tunay niyong iglesia, aming Diyos. Marami pong salamat. Aming Diyos, aming dalangin din po nawa sa inyong mensahe sa amin ngayong umaga. Nawa ang banal na Espiritu ang sumama sa amin upang kami gabayan, ihanda aming mga puso at isipan sa inyong mensahe. Maging pagpapala ito sa amin, maging parte ng paglago namin espiritual. Maging equip kami, aming Diyos, at palaging namin maalala na
kahit hindi kami karapat-dapat, aming Diyos, ay kami inyong pinili. Aming Diyos, amin po inaalala isang linggong nagdaan sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa inyong pag-iingat, sa inyong paggabay, sa pagbibigay niyo po ng aming mga pangangailangan, pisikal, at lalong-lalo na ang aming mga pangangailangan espiritual. Maraming pong salamat, aming Diyos. Tunay po na kaibutin ninyo palagi sa inyong mga anak. Hindi po nawa aming Diyos sa umagang ito. Tanggapin niyo po nawa aming pananambahan. Ang aming Panginoong Hesus ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. So yan po. Ang ating pong topic ngayong umaga ay patungkol po sa ating brokenness and also sa ating pagiging chosen, kumbaga. So, dalawang doktrina po natin ito na ating bibigyan ng diin, kumbaga. Kung ano ang nakapaloob sa doktrinang ito, sa pagiging broken, so meaning tayo ay totally depraved, yan yung total depravity, but as the same time, tayo ay chosen by God, elect, God's elect. So, bagamat tayo ay mga hinirang ng Diyos, meron pa rin tayong ongoing struggle, within our life, habang tayo ay nabubuhay pa dito sa sanglibutan, habang tayo ay nasa laman pa. Kahit tayo elect, hindi naman natin pwedeng sabihin na tayo ay hindi na nagkakasala, Nandyan pa rin. Tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng regeneration, pero hindi yan inalis ng Diyos, yung laman. Tayo nasa laman pa rin, Yan. At tayo ay nakakasigurado sa gagawin natin pag-aaral na makikita natin, kahit tayo ay nahihirapan, may struggle, ang biyaya ng Diyos, ang siyang magbibigay sa atin ng assurance para sa ating tinatawag na final victory o yung darating na panahon, tayo ay mag-glorified. So, sa ating pagsisimula, mga kapatid, ang una nating punto ay yung the struggle of the regenerate soul. So, kumbaga, pag-aaralan natin na hindi madali. Kung kayo ay nadadalian, praise God, Pero ako'y naniniwala, karamihan sa atin ay nagkakaroon ng struggle sa ating mga sarili. Meron diyang labanan, mamaya makikita natin. So, itong ating teksto, yung Romans 7:24, ito ay yung the cry of Paul na nagpapakita na kahit ang isang tunay na Kristiyano ay hindi talaga sinless, kahit nakaranas na ng kapanganakang muli. At hindi niya nararamdaman, kumbaga, sinigaw niya sinabi niya, "Oh, wretched man that I am." Kumbaga, nakakagawa siya ng kasalanan, inamin niya, at hindi siya komportable na nakakagawa ng kasalanan. So, kung tayo, ganun din ang ating nararamdaman, maganda yan. Pero kung tayo ay nakakagawa ng kasalanan at parang wala lang sa atin, ay hindi mo masasabi itong sinabi dito ni Pablo na, "Oh, wretched man that I am." Mga kapatid? Ang sabi sa ating teksto, at alam nga ni Paul na walang mabuting tumitira sa laman. Sin dwells in the flesh, kumbaga, So, sin dwells in the flesh, basahin natin yung Romans chapter 7, verse 18. Yan dyan, tataas lang tayo. Yan. So, ito sabi ni Pablo sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid, ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sabi sa English, "For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing." Talagang habang tayo nasa laman, alam dapat natin bilang mananampalataya na walang tumitirang mabuti, kumbaga sa laman, pag sa laman tayo, So, hindi maganda yan. Tuloy natin. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. So, ganun pala yun, So, naranasan ba natin yan? Yang for to will is present.
with me. Meron tayong will. But how to perform that which is good, I find not. Pero hindi tayo makapag-perform. Bakit kaya? Kasi nga sabi natin, sin still dwells in the flesh. So nararanasan kaya natin yan, mga kapatid? Malinaw naman na hindi lang naman ikaw ang nakakaranas niya. Kasi may nakausap na rin tayong kapatid, napapatanong siya sa sarili niya, save ba ako? Save kaya talaga ako? Kasi nga nararanasan niya itong ganitong damdamin ganitong katulad ng kay Pablo. Sapagkat nalalaman niya na kung ano yung dapat gawin na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi niya naman magawa. Sabi din ng Bible, kahit ang puso natin ay magdaraya, So yun yung kahit pa ikaw ay isang mananampalataya na, hindi natin pwedeng sabihin na syempre, nasa flesh pa tayo. The heart is deceitful above all things. So, ating alalahanin yan. Maring ang puso natin, tayo din dinadaya, The believer mourns over the world excuses. Kumbaga, sabi dito, kung sa mga taga-sanglibutan, ay parang wala lang, pagka nakagawa ng kasalanan, excuse lang. Pero ang isang tunay na mananampalataya dapat ay nagkakaroon ng pagtangis o pag-mourn sa kanyang kasalanan. So, nararamdaman ba natin yan? Ganun ba ating damdamin? So, gusto ko lang ipaalala na bakit ganun? Tayo ay nakaranas na ng regeneration. Huwag nating kalimutan, tayo ay totally depraved. So, kung tayo aasa lang sa ating sarili, wala talaga tayong magagawa kundi ang magtumangis. Sa biyaya lang talaga. Yan. Ang puso ay magdaraya. Kahit yung ating puso, maaari tayong dayain pa niyan. Talagang, kung ikaw ay nakaranas ng regeneration, totoo na meron talagang struggle. At alam mo na, yun pa nga sabi ni Pablo, walang mabuting bagay ang tumitira sa iyong laman. So, ating alalahanin palagi yan. At habang nasa laman pa tayo, talagang, yun nga, struggle. Kaya, ang tanong natin kanina, sinong makakapagsabi na wala siyang struggle sa panahong ito, this present time. Siyempre, lahat tayo meron dapat nga, na yung mga nakaranas ng regeneration, lahat tayo ay nag-a-agree na may struggle tayo. Kahit pa yung ating isip, sabi nga, towards God's law, alam natin na yun ang dapat nga natin gawin. Dapat sumunod tayo sa mga kautusan ng Diyos, God's law. Pero yung ating laman ay pumapalagyan, lumalaban. So, another struggle yun. Pagdating naman sa law, God's law. So, the mind desired holiness. Kumbaga, tulad ng sinabi nga ni Pablo. May pagnanasa siya, pero yung paggawa ng mabuti ay wala. So, syempre, yung mind, may desire na gumawa ng mabuti. Pero yung katawan ay lumalaban. So, yan na yung war, o kumbaga warfare, inner war, na isang tunay na mananampalataya. So, kung babasahin naman natin yung verse 22 at 23, babasahin natin yan. Sabi sa English, "For I delight in the law of God." Siyempre, ang mananampalataya dapat merong kagalakan sa mga kautusan ng Diyos. After the inward man, so yun yung ating inward man, yung na-regenerate. "But I see another law in my members," sabi sa verse 23. Anong ginagawa? Warring. Sa Tagalog, datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap. So meaning sa katawan, sa laman. Yan. Na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. So merong labanan na nangyayari. So ang tanong natin, meron kayang nangyayaring war sa ating sarili sa mga oras na ito, mga kapatid? Dapat maging honest tayo. Kung wala, medyo magtaka ka,
Dapat ay magtatanong ka, bakit po ganun, Panginoon? Parang wala akong nararamdaman na labanan sa aking sarili. So, alalahanin natin, dapat ganito ang nararamdaman ng isang tunay na nakaranas ng kapanganakang muli. Ating i-review ang ating mga sarili. Nakakagawa tayo ng kasalanan, dapat ganito ang ating mararamdaman. Merong war o pakikipagbaka tayong nararamdaman. Hindi porket sasabihin natin tayo ay nakaranas na ng kapanganakang muli, tayo ay nasa tunay na iglesia ng Panginoon, ay wala na ito. Hindi po yun ganun. Lalo pa nga yung mas matindi ang labanan dyan. Yan. So, sabi dyan, basahin ko ulit sa English, yung verse 23, "But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is my members." So, yan yung nakikita ni Paul. Si Paul, apostol pa yan ng Panginoon. Pero nakikita niya yun sa kanyang sarili. Tayo kaya, nakikita kaya natin yung sa ating sarili? O baka baliwala na? So, nakakatakot. Nabasa naman natin dyan, nalaban ang laman sa kautusan ng Diyos. So, another verse, yung Galatians chapter 5, verse 17. So, consistent ang turo ng Biblia pagdating sa bagay na iyan. Yung laman, kahit pa ikaw ay mananampalataya na, talagang may labanan na nangyayari. So, ito, same dito sa sinasabi sa Galatians chapter 5. Sa verse 17, basahin natin. "For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would." So, ganun din, same, consistent ang itinuturo ng Bible pagdating dyan sa tinatawag nating your mind or your soul desire holiness, but your body ay lumalaban, pumapalag. Basahin ko din sa Tagalog. Galatians chapter 5 verse 17, "Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu." So, ganun dapat ang, mapapansin mo yan, na yung laman mo ay nagnanasa ng laban sa espiritu. At syempre, dapat mararamdaman mo din at ang espiritu ay laban sa laman. So, dapat ay doon tayo. Pero kung wala kang napapansin na ganyan sa iyong sarili, sabi nga natin, magtaka ka. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. Napakalinaw, may labanan. Upang wag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Pero kung nakakagawa ka ng kasalanan, wala kang naramdaman na paglalabanan, syempre gagawin mo yun. Nang wala kang nararamdaman na pagpigil o paglaban ng espiritu sa laman. So, sabi nga natin, pag ganoon ang iyong personal na experience bilang mananampalataya, ay magtaka ka. Kasi kaiba ka sa itinuturo ng salita ng Diyos. So, maaring there is something wrong sa iyo. Yan. So, wag ninyong gawin. Upang wag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Sabi dyan sa Galatians 5:17. Pero kung wala lang sa iyo, ay delikado, There is a war inside, mga kapatid. Hindi ito peace treaty. Hindi magkakaroon ng dahil na-regenerate ka, may peace treaty ng iyong laman sa espiritu. Hindi. Napakalinaw, pag nakaranas ka na ng regeneration, magkakaroon dapat ng labanan. Labanan. Unang-una sa iyong sarili, That is the struggle, of the regenerate soul, sabi nga natin. Pag walang ganon, ay kaiba ka sa itinuturo ng salita ng Diyos. Another struggle ng isang nakaranas ng regeneration ay yung pakiramdam niya ay broken siya dahil sa sin. Broken dahil sa kasalanan. The Christian is broken over sin.
So, saan ba yung example nun na ang isang nakaranas ng kapanganakang muli, pag nakakagawa ng kasalanan, nararamdaman niya na siya ay talagang broken, kumbaga. Sabi nga natin, the Christian is broken over sin. Kinoconsider niya kanyang sarili na makasalanan at siya ay dinadagukan ng kanyang dibdib. Kumbaga, talagang ganun ang nararamdaman niya. Tayo kaya ganun? Yan. So, sana example niyan sa Luke. Yan. Luke chapter 18. So, yan yung the Pharisee and tax collector. So, tingnan natin. Isang example. So, alam naman natin ang ang tinuturo ng Panginoon. Panginoong Jesus ang nagtuturo diyan eh. Basahin natin yung verse 13. Yan. So, ito yung tax collector o yung publican, Basahin ko sa English. Luke chapter 18 verse 13. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. So, ayan yun. Alam niya, aware siya na siya ay totally depraved. At alam niya na siya ay broken dahil sa kasalanan. Siya ay sinner. So, nararamdaman kaya natin itong brokenness pag tayo ay nakagawa ng kasalanan? O wala lang? So, yan. Again, yan yung mga nararanasan dapat na struggle ng isang regenerate soul. Kumbaga, ano-ano yun? Yung sin, alam niya na nagdudwell sa kanyang laman. And then yung kanyang kaisipan, yung kanyang soul, ay nagkakaroon ng pakikipaglaban sa kanyang laman. At yung panghuli, pag siya ay nakakagawa ng kasalanan, ramdam niya yung pagiging broken, kumbaga. Yung kanyang pagiging totally depraved, na kahit na siya ay nagawa na, nabigyan na ng Diyos ng napakagandang bagay, pero dahil sa kanyang laman, nakakagawa siya ng kasalanan, nararamdaman niya yung pagiging broken, kumbaga, brokenness over sin. At kung nararanasan natin yan, bilang God's elect, na nakaranas ng salvation, meron tayong battle, nararamdaman, may struggle, habang tayo ay nasa laman pa. So, isa yung indication, mga kapatid, na ikaw talaga ay nakaranas ng kapanganakang muli. Kasi kung sa isang tao nga, sabi natin na hindi nakakaranas ng regeneration, wala lang yan. Oo, Christian nga pero nasa sabungan, Christian nga pero babaero naman. Walang nararamdaman na brokenness, walang nararamdaman na labanan sa kanyang sarili. Pag gumawa ng kasalanan ay bigay sa kasalanan. Walang pumipigil. So nakita natin, hindi yan ang tinuturo ng Word of God. Ang tunay na nakaranas ng kapanganakang muli, broken but chosen, kung elect talaga, merong mga ganitong katangian. So pag-usapan naman natin ngayon, mga kapatid, yung battle na, ano ba yung battle na nangyayari? Hindi bote yung labanan. Battle of the elect. Kumbaga, yung battle na yan, hindi yan isang beses lang nating maranasan. Hindi yan yung habang meron ka lang problema. Ganun ba yun? So, ang second point natin, the battle of the elect is ongoing. Ongoing yan, mga kapatid. Salvation doesn't remove the battle. So, nakaranas ka ng regeneration, ng kaligtasan, ng salvation, pero hindi nun inalis yung laban. Kumbaga, yun pa lang yung pasimula. Simula nung ikaw nakaranas ng regeneration, yun pa lamang ang simula ng tunay na labanan. Pero yung labanan na yan, alam natin na hindi tayo dapat dyan defeated. Ang ending niyan, mamaya makikita natin. So, number 1, ongoing war does not mean God has left. Yan. Kumbaga, minsan, nakakaranas tayo na may kasalanan tayong nagagawa,
At nararamdaman natin na, parang, yun nga sabi natin, napapatanong. Kahit din tayo, personally, mapapatanong tayo, save ba talaga ako? Bakit ako ganito, no? Parang iniwan ako ng Diyos sa ganitong kalalagayan, Bakit ako nakakagawa pa rin ng kasalanan? So, kaya nga, nilinaw muna natin dun sa unang punto. Tayo ay nasa laman pa eh. So, anong nangyayari? Bakit ganoon? So, ongoing war does not mean God has left us. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa ganung kalalagayan. Kung baka kabila, marami tayong kagipitan, problema. Basahin nga natin yan. 2 Corinthians. Ito, 2 Corinthians chapter 4. Yan. Basahin natin yung verse 8 at 9. So, ito yung example, verse 8. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Verse 9. Persecuted, but not forsaken. So, God has not left. Cast down, but not destroyed. Yung labanan na yan, hindi tayo hindi yan sa ikasisira natin. So, sa Tagalog, basahin ko rin. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Gayon may hindi nangaghihinagpis. Nangagtitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinapabayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. So, kabila ang labanan, sa ating buhay. Kahit saan. Sa bahay, may labanan dyan. Spiritual na struggle. Mga kapatid, ang pinag-usapan. Sa trabaho, meron din. Kung kayo estudyante, sa school, meron din. Meron dyan, sa pila sa TODA, meron din. May labanan din dyan. So, spiritual lang usapan. Spiritual na labanan. Bilang isang hinirang ng Diyos na elect, mapapansin talaga natin yan na merong labanan. Kabi-kabila pa nga eh. So, kahit saan, we are troubled on every side. Sabi dyan sa 2 Corinthians, Lalo na yung isang labanan. Anong labanan? Yung labanan sa loob natin na pinag-usapan na natin. Sa sarili natin, mas matindi yung labanan dyan. May nangyayari pa din labanan. Yun nga yung mga struggle na nasa unang punto natin. Pero sabi ng ng talata sa verse 9, God doesn't left us. Yan sa verse 9, but not forsaken, sabi dyan. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Huwag nating dapat maramdaman na kasi yung isang paraan ng kaaway, para ititrick niya tayo, para isipin natin na ay, wala na, iniiwan ka na lang Diyos dahil sa iyong ginagawang kasalanan. So maraming nakikitang ganun ang patotoo, So naramdaman daw nila dahil sa kanilang kasalanan, para bang iniwan na sila ng Panginoon. So feeling nila hindi talaga sila ligtas. Pero hindi nila alam, yan na yan Yan yung ongoing war. Yan yung labanan ng isang tunay na elect. Nararanasan niya ng lahat. Pero ang maganda dyan, na katotohanan, hindi tayo iniiwan ng Diyos. God will guide our step during dito sa mga ganitong panahon. Kung ikaw talaga ay tunay na elect ng Diyos, Sabi sa Psalm 37, babasahin natin yun, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. So, kung ikaw man ay feeling mo, ikaw ay cast down, ikaw ay persecuted, yan. Kung ikaw ay in despair, yan yung mga pakiramdam, alalahanin natin, ang tunay na God's elect, ginaguide niya ng Panginoon ang kanyang lakad. Basahin nga natin yung Psalm 37.
So, dito tayo kumuha ng encouragement sa Word of God. Psalm 37, verse 23. Sabi dyan, the steps of a good man are ordered by the Lord. Yan. And he delighted in his way. Verse 24, though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholdeth him with his hand. So, nasa kamay tayo ng ating Diyos. So, yung doktrina din natin yan, yung preservation of God and perseverance of the saint. Bagamat tayo nagpo-fall into sin, pero hindi ibig sabihin nun ay sa ikasisira natin yun. Tayo naniniwala na ang tunay na anak ng Diyos, makagawa man ng kasalanan, hindi siya iibig dyan. Siya ay makakaranas ng labanan ng laman at ng espiritu. Sabi sa Tagalog, ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon at siya ay nasasayahan sa kanyang lakad. Bagamat siya ay mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga. Again, basta yung verse 23, sabi dyan, yung ating lakad, itinatag na yan ng Panginoon, at siya ay nasasayahan sa ating lakad. So, yung lakad na yon, kung ikaw man ay mag-fall, alalahanin natin, ikaw man ay mabuwal, Diyos ang nagtatag pa rin noon. Sa isang tunay na elect, ha? At yan ay hindi sa ikakaresulta na ikaw ay lubos na mapapahiga o sa English ay cast down. Sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon sa kanyang ng kanyang kamay. So, yun yung kaibahan ng isang tunay na elect ng Diyos. Ongoing war sa sin and flesh, sa iyong against sa iyong spirit, nararamdaman mo na para bang yun nga, iniwan ka na ng Panginoon, hindi ka na mahalaga sa Panginoon. Alalahanin natin, yung lakad mong yan, may gabayan ng Panginoon. May itinuturo sa iyong Panginoon. God does not abandon His child when they fall. Yung tunay na anak ng Diyos. He holds them up, sabi dyan sa Psalm 37 verse 24. So, yung labanan, yung war within ourself, proof lang talaga yan na ikaw talaga ay anak ng Diyos. Proof yan na ikaw talaga ay isang elect ng Diyos. Yan. So, ano bang nagbibigay ng kalakasan sa isang mananampalataya during this time, ng labanan? So, syempre, ang biyaya ng Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating pakikibaka. Kumbaga, grace strengthens in the fight. So, sinabi yan ng Panginoong Hesus kay Pablo, yung my grace is sufficient for thee. Yun yung time na si Pablo ay nakakaranas ng kahinaan. Pero ang sinabi sa kanya ng Panginoon, ang kanyang biyaya ay sapat. So, basahin nga natin yun. 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12 sa verse 9. Yan. So, dito si Pablo, pinanalangin niya na mawala yung tinik sa kanyang laman, thorn in the flesh. So, dumara na siya ng kahinaan. Sa mga panahon na pakikipaglaban, nasa laman niya, thorn in the flesh. So, hiniling niya yun sa Panginoon na alisin sa kanya. 3 beses niyang ipinanalangin. Pero hindi inalis. So, kung tayo ay may struggle din sa ating buhay, pinapanalangin natin at tulungan tayo, at hindi pa agad inaalis ng Panginoon, ating tandaan, bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Sabi niya dyan sa verse 9, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So kung sa labanan, spiritual warfare natin, nakakaranas tayo ng kahinaan, ng weakness, sabi ng Panginoong Hesus, ang aking biyaya ay sapat sa iyo.
Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. So, napakagandang malaman nun, sa isang tunay na hinirang ng Diyos. Kung tayo ay nakikibaka, tayo ay nakikipaglaban spiritually, tayo nakakaramdam ng kahinaan, ang biyaya ng Panginoon ay sapat para magbigay sa atin ng kalakasan. Nung si Pablo nga ay nakaranas ng infirmities, sabi dyan sa 2 Corinthians chapter 12, verse 10, sabi dyan, kaya nga ako'y nagalak sa mga kahinaan. Yan, basahin natin sa Tagalog. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Dapat ganoon din pala tayo, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Kaya nating sabihin yun, mga kapatid? Meron kaya tayong struggle talaga na nararamdaman? Pero meron tayong encouragement na mula sa ating Panginoong Hesus, ang sinabi niya, ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin. So, malakas dahil sa biyaya ng Panginoon. Yan. At kung sa labanan, nakakaramdam ka ng kahinaan, the battle of the elect is ongoing, sabi natin. Pero tanda natin, but the grace strengthens in the fight. So, yun yung magbibigay sa atin ng kalakasan, yung biyaya ng Panginoon. Yun ay kung may labanan kang nararanasan. Pero kung wala, ay wala lang. Happy. Buhay ng Kristiyano ay talagang high na high. Ano ba yun? Hindi, dapat may labanan. Ang tunay na nakaranas ng regeneration, ang tunay na tupa ng Panginoon, ang tunay na elect ng Diyos ay hindi paghaharian ng kasalanan. Dahil sa grace ng Diyos, tandaan natin yan, mga kapatid, sin shall not have dominion over you. Nandyan din yan sa Romans. Balik tayo sa Romans chapter 6 naman. Ang tunay na nakaranas ng regeneration ay hindi paghaharian ng kasalanan. Bagamat nakakagawa tayo, tandaan natin, hindi yan magkakaroon ng dominion over you. So, Romans chapter 6, verse 14. Mabasahin natin. For sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but, under grace. Sa Tagalog, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Kaya pala yun ang sinabi din ng Panginoon kay Pablo, my grace is sufficient for thee. Kasi under grace tayo, So, kung tayo ay nakakagawa ng kasalanan, hindi ibig sabihin nun, ipaghaharian na tayo ng kasalanan. Sabi nga natin, dahil sa biyaya ng Panginoon, mapapagtagumpayan natin yan, During the ongoing battle, mga kapatid, ng mga God's elect, God does not remove the struggle. Tatandaan natin yun. Hindi niya inaalis yun. But He empowers the elect through it. So, anong ibig sabihin nun? Kung isa ka talagang elect, nakakaranas ka ng labanan, yun yung ginagawang pamamaraan ng Diyos upang ikaw ay kanyang i-empower by His grace. Napakalinaw. Yan ang tinuturo ng Word of God. At habang tayo ay nakikibaka, habang tayo ay nasa laman pa, tayo ay, syempre, dumadaing. Kagaya nga nung sabi natin kanina, dumadaing sa panalangin. Nariyan ang banal na Espiritu na siya namang mamamagitan para sa atin. Sabi nga natin, Panginoon, bakit ako ganito? Meron tayong mga groanings, kumbaga. So, ang isang tunay na mananampalataya ay nandyan ang banal na Espiritu. Siya ang magiging tagapamagitan. The Spirit groans with us. Nandyan din po yan sa Romans chapter 8. Basahin natin. Yung verse 26. Yan, sa English, ito sabi,
Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. So yan, siyang tumutulong sa atin sa panalangin, panalangin nararapat. But the Spirit itself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. Yan, mga hibik na hindi may isa-isay sa pananalita. So nandiyan ang banal na Espiritu. Kung tayo ay nagkakaroon ng kahirapan sa pakikibaka, nandiyan ang banal na Espiritu. Siya ang magbibigay, siya yung mag-i-intercede para sa ating mga groanings. Sabi sa Tagalog, basahin ko din po, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Holy Spirit yan. Sapagat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. So, napakagandang malaman, doon sa ongoing battle, the battle of the elect, kung naranasan natin ito, ang Diyos, napakalinaw, ay hindi tayo iiwan. Kahit kabila pa tayong ang ating mga battle, sabi nga natin, nandyan ang kanyang biyaya. Siyang magbibigay ng lakas sa atin, at nandyan din ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin para mag-intercede, maiparating sa Diyos, sama kung anong ating mga, yung sinatawag dyan na groaning which cannot be uttered. Siya tutulong. We are not alone. Tatandaan natin yan. In the battle. Nandiyan ang Espiritu, siya ay ating alay. Kumbaga siya yung ating, hindi inialay, yung ating kakampi. Alay sa English. Nariyan ang banal na Espiritu, Nandiyan ang biyaya ng Panginoong Hesus, nandiyan ang banal na Espiritu. So, hindi tayo nag-iisa sa ating laban. So, huwag tayong panghinaan, mga kapatid. Pero again, ang tanong, nararanasan mo ba yung labanan na yan? Yung spiritual warfare. Tingnan ulit natin ating mga sarili. Nararanasan ko ba ito? O wala lang? Gigising sa umaga, mag-aalmusal, sa trabaho, saan, uuwi, tutulog, ganun ulit. Walang labanan? Nakakatakot pag ganyan. So, yun yung tanong. Meron bang nangyayari sa yung battle? Ongoing ba yan? So, yan. Mga kapatid. So, tuloy na natin. Dito na tayo sa ating third point. So, sa kabila ng lahat ng mga napag-usapan natin, sabi nga natin, meron tayong assurance dyan. Hindi tayo talo. Hindi tayo magiging talunan sa huli. Pero syempre, hindi yan sa pamamagitan ng ating sarili. So, yung ating third point, the assurance of the sovereign call. So, kung ikaw ay isang elect, despite the battle, ang mga mananampalataya, tatandaan natin, ay chosen. Called. Kaya nga, broken, ang title na, broken but chosen. Sa kabila ng mga labanang yan, feeling natin tayo nanghihina tayo, hindi tayo matatalo. Alalahanin natin tayo ay, ang mga believer ay chosen. Called. And the outcome is secured. So, yung ating pinaka-comfort, Kumbaga, the struggle doesn't nullify salvation, Yung struggle natin, hindi ibig sabihin nun ay mawawala ang ating salvation. Hindi yun. It confirms it, sabi nga natin. Yun yung proof na ikaw talaga ay nakaranas ng kaligtasan, ng regeneration. Again, yung struggle, hindi yan ibig sabihin ay unsaved ka. Hindi. Kung may struggle ka, proof lang yan. Kino-confirm lang yan na ikaw ay isa dun sa tinawag. Isa ka sa pinili ng Diyos. So, if you feel weak, remember, God has chosen the weak. Kung feeling mo, mahina ka, alalahanin natin, God has chosen the weak. So, saan yun? 1 Corinthians chapter 1, verse 27. So, kung may kahinaan, parang mahina ako, nangihina.
So, hindi, ang Diyos, God has chosen the weak. 1 Corinthians chapter 1, yung verse 27. Basahin natin yan. But God hath chosen, pumili ang Diyos, the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. So, kung yan, sabi nga natin, if you feel weak, remember God has chosen the weak. So, hindi ibig sabihin na mahina ay ang outcome niyan ay wala na. Hindi, meron kayong kasiguraduhan. Sabi sa Tagalog, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. Ayan, yung mga mahihina. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. So, chosen, the assurance of the sovereign call. Sabi nga natin sa third point. At kailan tayo pinili ng Diyos? Ephesians chapter 1, verse 4. Kailan pa? Bago pa lalangin ng sanglibutan, So, Ephesians chapter 1, verse 4. According as He had chosen us in Him. Kailan? Before the foundation of the world. That we should be holy and without blame before Him in love. Sa Tagalog, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan. Yung palang pagpili na yon, kung pumili ang Diyos ng mga mahihina, kailan yon? Noon pa, before the foundation of the world. Upang tayo'y mga maging banal at mga walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Alam ng Diyos yung ating mga kahinaan, syempre. Pero sabi nga natin, broken tayo, pero pinili pa rin tayo, still called by God, Hindi tayo karapat-dapat, pero inari pa rin niya tayong ganap. So, bagamat meron tayong mga ganyang nararamdaman, alalahanin natin, God has chosen the weak. So, ano pang assurance natin? Bagamat tayo nakikipaglaban, tayo nahihirapan, ano pang assurance natin? Justification secures our standing, kumbaga. Romans 8:1. Basahin natin 'yan. Balik tayo sa Romans. Justification secures our standing. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yun, yung labanan. Pagka ikaw ay lumalaban, you walk not after the flesh, but after the Spirit. Anong sabi? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ngayon ngay, wala nang anong hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Siyempre, kapag you are walking in the Spirit. Yun yung sinasabi natin. Hindi porket sinasabi mong tinanggap ko na si Kristo, there is no condemnation sa akin. Namumuhay ka naman sa kasalanan. Hindi ka nakakaramdam ng struggle sa kasalanan. Delikado. Napakalinaw. Yung justification, sinesecure nyo yung ating standing doon sa ending na glorification. Pero, hindi ibig sabihin nun, ay willingly ka gagawa ng kasalanan, yung kasalanan ay wala lang sa iyo. Hindi. Sabi dyan, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, yun pa rin yung battle, yung labanan, pakikibaka, Hindi ibig sabihin yan ay hindi na tayo makikipaglaban. Hindi ibig sabihin ng verse na yan. Siyempre, sabi nga, kaya nga inuna natin na pag-aralan, na ongoing yung labanan. At yan ay isang tunay na karanasan ng isang regenerate na tao na hinirang ng Diyos. The battle of the elect is ongoing. Hindi ibig sabihin ng verse na yan, dahil tayo na kay Kristo Jesus na, kahit ano nang gawin, mali.
Kasi pinuputol yan ng mga Armenian, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Yun, tapos. Pero sa atin, kaya nga inuna natin yung first point at second point, may labanan. Kailangan nating lumakad after the Spirit. Again, justification secures our standing. So, basahin din natin yung Titus chapter 3. So, kung makakapag-claim lang talaga nito, ay yung nakikipaglabanan. Hindi yung pinapabayaan ng sarili sa kasalanan at walang nararamdaman na struggle, para ito sa mga tunay na hinirang ng Diyos. Titus chapter 3, verse 5 hanggang 7. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. So napakalinaw, bango tayo lumalaban, pero lahat yan ay by God's mercy and grace. Kaya tayo nakaranas ng regeneration at regeneration. Tsaka ng renewing of the Holy Ghost. Verse 6, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Siyempre, dahil lamang yan, alang-alang sa Panginoong Jesus. Verse 7, that being justified by His grace, yun yung sinasabi natin, justification secures our standing. So, ano bang standing natin? That being justified by His grace, yan yung nagbibigay sa atin ng lakas, grace. We should be made heirs according to the hope of eternal life. Again, justification secures our standing. Napakabuti ng Diyos sa atin. Kahit tayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, ay we are justified. Yung ating standing, may assurance, yung ating pagkakatawag ng Diyos sa atin. Kahit tayo mga weak, justified tayo. So, yun ating inaasahan. Our hope of eternal life. Sa Tagalog ay, upang sa pagkaaring ganap. So, that is justification. Sa atin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, o by grace, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, yun yung ating expected end, eternal life. Meron tayong labanan na nararanasan ngayon, struggle, warfare, Kailangan nating mag-perform. Kumbaga, at kung yung ating performance, feeling natin ay sumasablay tayo, normal lang yan. Alalahanin natin ang magtutulong sa atin at magbibigay lakas sa iyang Panginoon, by grace, sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Pero yung ating performance sa pakikipagbaka, pakikipaglaban, spiritual warfare, hindi diyan nag-base, yung ating justification. Baka naman kasi maging by works, linawin din natin yun. Tanda natin, yan ay dahil sa finished work, natin Panginoong Jesus. Still, justification secures our standing. Pero yan ay hindi nakabase sa ating performance, mga kapatid. Pero kailangan natin mag-perform. Sabi nga natin, pag ikay nakakaranas ng pakikipaglaban, proof lang yun na talagang save ka. Hindi ka nagpe-perform para ma-save. Proof yun na ikaw ay tunay na nakaranas ng kapanganakan muli, ikaw ay tunay na ligtas. Pero again, hindi yan yung basihan na justification sa atin, Yun ay naka-base sa finished work, na ating Panginoong Jesus. Linawin natin, baka kasi ma-misinterpret. Kailangan lumaban, kailangan paglabanan ng laman para sa justification. Hindi. Yun ay effect. Effect lang yun. So, kung walang ganon, ay delikado ka. Tulad nung aming nakausap, nung matagal aming kausap, Kasi para sa kanila, nawawala ang kaligtasan. So, kailangan niyang i-work out. So, nakikibaka siya, nakikipaglaban siya, para hindi mawala ang kanyang justification. So, parang, siya rin tagapagligtas. Paano yung ginawa ng Panginoong Jesus? So, sa atin, dapat meron tayong tamang kaalaman. Kaya lang tayo na-justify dahil yun sa Panginoong Jesus.
sa kanyang ginawa, hindi sa ating ginawa. So kung tayo man ay nagpe-perform, abay kailangan nagpe-perform tayo kasi nga yun yung proof. Kung walang ganong performance sa iyo, sa tanungan natin, magtaka ka. Questionable ka. Walang labanan. Yung nga sabi ko, gigising ka, almusal, trabaho, kain, uuwi, tutulog, ganun ulit. Wala struggle. Oh, delikado. Wala kang nakikitang labanan. So, yun yun, mga kapatid, linawin lang natin. So, another thing, yung labanan ay proof lamang na ikaw nga ay God's elect. Linawin natin yun ng mabuti. Hindi yung labanan ang dahilan ng justification mo. Hindi. Panginoong Jesus. Yung labanan ay proof na ikaw ay isang elect. So, another thing, ano pa yung ating expected, yung ating assurance of the sovereign call, yung pagtawag ng Diyos sa atin. Sabi nga natin, yung glorification, number 3, glorification is certain for the elect. Sure yun, sureable kumbaga. Romans 8 verse 30. Sabi natin yan. So, kung ikaw talaga ay broken but chosen, expected end mo ito. Glorification. Romans chapter 8 verse 30. Ito sabi, moreover, whom He did predestinate, them He called. And whom He called, them He also justified. Justification. And whom He justified, them He also glorified. That's the assurance, mga kapatid, of the sovereign call of God. Kung sa ngayon, tayo ay nasa laman pa, may struggle, may battle, darating yung panahon when we are glorified, we will be with God, with the Lord, eternally. Yung present war natin ngayon, present battle, it will end in eternal peace. Siyempre, with God. So ngayon, kung ngayon may labanan, kailangan nating makibaka. Pero darating yung time, yung expected end natin, tayo ay glorified with God. So yun yung expected natin. Napakalinaw dyan. Sa Romans 8:30, na-predestinate tayo ng Diyos, tayo ay tinawag, tayo ay nagkaroon ng justification, and syempre, and whom He justified, them He also glorified. So, yun yung ating expected end. Yun yung assurance natin. Bagamat napakadami nating struggle, meron pa tayong battle, pero meron din tayong assurance. So, yun yung isa mga tunay na nakaranas lamang ng kapanganakang muli. Again, So, ang tanong ulit, naranasan mo kaya yung mga battle? Hindi po bote battle, labanan. Naranasan mo yun, baka 8 battles ang ginagawa mo. Iba palang battles yun, Yung pulang kabayo pala, siya. Delikado. Hindi po yung battle na yun. Labanan, spiritual warfare, mga kapatid. So, conclusion natin. Though we are broken, sabi nga sa title natin, we are also chosen. Yung yung cry ni Paul, "O wretched man that I am," yung ating teksto, hindi yun cry ng defeat. It's the groaning, sabi nga natin, of a child of God. Isa yung paghibik sa Tagalog ng tunay na anak ng Diyos sa battlefield na nagpapatuloy by the grace of God. Hindi yun iyak ng hibik ng isang taong talunan, hindi. Yun ay yung kanyang paghibik sa Diyos, pero siya ay makakapagpatuloy, Kahit tayo ay broken, tayo ay totally depraved, tandaan natin, elect tayo ng Diyos. We are also chosen. We are not fighting for our salvation. Hindi tulad dun sa ibang mga relihiyon. Kailangan man lumaban para sa iyong kaligtasan, para hindi mawala. Tayo ay lumalaban bilang proof
na tayo ay nakaranas ng salvation, regeneration. Meaning, hindi tayo nakikipaglaban o nakikibaka para mag-gain ang ating salvation. Tayo ay lumalaban dahil ligtas na tayo. Lumalaban na pumapalag na yung ating espiritu sa laman. Against sa laman, ano? So, nagkakaroon na ng labanan bilang patunay na tayo ay nakaranas ng regeneration, nakatamo ng kaligtasan. O nagkaroon ng labanan, nagkakaroon tayo ng labanan bilang patunay na elect talaga tayo ng Diyos. So, kung walang labanan, magtaka ka. Nagkaroon tayo ng labanan dahil Diyos ang siyang nagpasimula sa atin ng mabuting gawa. Ano? At siya din ang magtatapos nito hanggang sa araw ng ating Panginoong Jesus. Ano? So mga kapatid, we are broken but we are also chosen by God. So wag tayong panghinaan, atin mang idaing sa Diyos yung ating teksto, Romans 7:24, O wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death? Ano? Sabi sa ating teksto, huwag tayong panghinaan na God will deliver us from this body of death. Ano? Jesus Christ. So, sabi nga natin, Diyos ang nagpasimula sa atin, siya din ang tatapos nito para sa atin. Ano? Wala tayong part sa ating salvation. So, ating closing verse, mga kapatid, ay Philippians chapter 1. So, dito tayo magtapos ngayon, ano, mga kapatid. Philippians chapter 1. Basahin natin yung verse 6. Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sa Tagalog, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ano, mga kapatid? Sa kabila ng ating mga struggle, sa kabila ng tayo ay nasa laman pa, ating alalahanin kung ano yung pinasimulan ng Panginoon, ng Diyos sa atin, tatapusin niya yan. Yun ay kung isa ka talaga sa hinirang ng Diyos. Ano? Kung ikaw talaga yung broken but chosen by God. Ano? Again, i-review natin ang ating mga pananampalataya, i-review natin ang ating sarili. Tayo ba'y aware na tayo ay nasa laman pa, na tayo ay may struggle? O ginawa na nating lisensya na tayo ay nasa Panginoong Hesus na, kaya wala ng condemnation? Ano? Gagawin ng lahat. Hindi na iiwas sa kasalanan. So, ating i-review ang ating mga sarili, ano, ating pananampalataya. Meron ba tayong nararanasan na labanan? Nagde-desire ba ang ating puso at isipan na gumawa ng kabanalan pero nagkakaroon tayo ng struggle dahil sa laman? Kung ganoon, kung ganoon ating nararamdaman, elect ka talaga. Nakaranas ka ng regeneration. Pero kung wala, naku, manalangin ka, humingi ka ng tawad, ng kapatawaran sa Diyos. Dahil kung nababaliwala mo ng iyong mga kasalanan, ano, hindi ka nakakaranas na ng struggle, delikado yan. Nakakatakot yan, ano. So, aminin mo sa Diyos na bakit po hindi ako nakakaramdam ng ganoon, Panginoon. Magtaka ka ngayon, ano. Tanungin mo, panalangin mo, bakit? Siyempre, siguraduhin mo. Baka mamaya nakiki-Christian ka din lang pala, ano? Kagaling-galing mong sabihin na, mga Arminian, hindi saved. Eh, yung sarili mo kaya, ano? Sa tingin mo, meron ka kayang struggle? Meron kayang warfare sa iyo? Spiritual warfare sa iyong sarili? Pero sabi nga, huwag kang panghinaan. Mabiyaya ang Diyos. Yun ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Mga kapatid, siya nagpasimula, tatapusin din niya yan hanggang sa araw ng Panginoong Hesus, ano, hanggang sa kanyang pagbabalik. Ayun, ano, mga kapatid, nawa ay naging pagpapala sa atin, ano, nawa ay nagkaroon tayo ng realization
sa ating standing, kung ano ba dapat meron tayong damdamin, behavior, yung mga kapatid. So, may God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo ay magtapos sa panalangin. Tayo lumuhod. Aming Diyos na banal, aming Ama na nasa langit, marami pong salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong umaga. Marami pong salamat sa pagbibigay sa amin ng realization patungkol sa aming katatayuan, aming Diyos, habang kami po ay nandito pa sa sanglibutan. Habang kami ay nandito pa sa lupa, kami nasa laman pa. Maraming salamat sa paalala na kami ay meron pa rin kahinaan. Kami ay broken, kami ay totally depraved. Nawain palagi niyo po yung ipaalala sa amin upang hindi kami magmataas, upang hindi namin makalimutan na sa tanging inyo po lamang biyaya kami dapat umasa. Patawarin niyo po kami, aming Diyos, sa aming mga nagagawang kasalanan. Patuloy niyo po kaming bigyan ng damdamin na umaayaw dito, lumalayo. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kalungkutan, aming Diyos, kapag kami nakakagawa ng mga kasalanan. Sa kabila po nito, bigyan niyo rin po nawa kami ng kalakasan, spiritual. Palagi niyo pong ipaalala sa amin na kayo ay mabiyaya sa mga pagkakataon na kami ay nangihina, spiritually and physically. Palagi niyo pong ipaalala na inyong biyaya ay sapat para sa amin. Aming Diyos, nawa inyong mensahe ay gawin yung instrumento upang maging parte ng paglago spiritual ng mga kapatiran. Magamit din po nawa nila ito na maibahagi sa iba pa upang magkaroon po sila ng tamang pagkaunawa sa kung ano ba talaga ang dapat na damdamin ng isang tunay na mananampalataya, ng isang tunay na anak ng Diyos, aming Diyos. Talagang marami po ang nadideceive sa aming panahon ngayon. Akala nila ay talagang sila ay nakaranas na ng regeneration, ngunit hindi nila nakikita ang kanilang mga sarili sa kanilang mga kasalanang nagagawa. Nababaliwala na nila ito, aming Diyos. Sa aming dalangin, patuloy po kayo mahabag sa amin, patuloy niyo po kaming bigyan ng tamang pagkaunawa patungkol sa kasalanan. Patuloy naming makita ang aming sarili, ang aming kahinaan. Patuloy kaming umasa sa Panginoon sa inyong biyaya, at siya lamang magbibigay lakas sa amin. Maraming salamat sa inyong mensahe. Maraming salamat sa banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin. Siya nagturo, nagpaalala. Siya ang humipo sa aming mga puso sa inyong mga salita na aming napakinggan ngayon, aming Diyos. Maraming salamat sa Panginoong Hesus na siyang nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang matamo namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa inyo, aming Ama, na kami inyong pinili buhat pa sa pasimula bago nyo pa po itatag ng sanglibutan. Tunay po na napakapalad ng inyong mga hinirang, aming Diyos. Lalong-lalo na ang inyong mga hinirang na inyong idinagdag sa mga tunay na iglesia, aming Diyos. Maraming pong salamat. Naway palagi namin itong maalala. Naway palagi itong maging dahilan upang kami ay magkaroon ng kagalakan sa aming mga puso. Maraming salamat, aming Diyos, sa inyong mensahe. Nawa po ay tanggapin po ninyo ang aming pagsamba ngayong umaga. Nawa po ang Panginoong Hesus na siyang naitaas sa aming kalagitnaan. Sa amin pong pangsamantalang paghiwa-hiwalay, aming Diyos, ang po inyong ingatan, gabayan, makarating ng ligtas, mapayapa sa kanya-kanyang tahanan, at mamaya pong hapon, inyo pong loobin nawa na kami ay inyong muling tipunin para sa panghapong pananambahan. At nawa ay maging pagpapala po sa amin mamaya ang banal na hapunan na gaganapin sa panghapon pong pananambahan. Amin po idinadalangin ang aming pastor na uuwi ngayon, papunta dito sa kanilang tahanan. Gabayan at ingatan po ninyo siya ay makarating ng ligtas at mapayapa dito. At makasama po namin mamaya sa panghapong pananambahan. Amin Diyos, lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba, lahat ng karangalan ay para sa inyo po lamang. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Gawin po natin ang doksology.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Hindi po, maganda pong umaga. God bless po. Mamaya po ulit.